Rana Rana Ranu For today's mini vlog, bisita iglesia tayo via LRT Line 1. I-share ko sa inyo ang naging experience natin sa pagsakay ng LRT Line 1 at bumisita sa mga simbahan na malalapit sa mga estasyon na ito. Pwede nyo gawing guide ito para hindi na kayo mahirapan sa pagpunta-punta at pag-park o pagbaba ng mga jeep-jeep, mga ganyan-ganyan. Mas mapapadali kayo kung sasakay kayo ng LRT. For this vlog, i-share ko sa inyo ang LRT Line 1 experience natin. So dito tayo nga manggagaling sa Dr. Santos Avenue o sa Dr. Santos Station. Pagdating namin dito ay ginamit ko na ang aking beep card. Importante na meron tayong beep card kasi discounted ang mga rates sa LRT kapag gumamit tayong beep card. So dito muna tayo dumaan nga sa machine at nag-refill tayo ng ating balance. Mula sa 35 pesos ay binuksan namin ang aming alkansya at nilagyan namin ng laman ang card na ito. Nagpark nga pala ako sa SM Sukat ng aking kotse tapos naglakad ako onte patungo dito sa Dr. Santos. Ito nga pala ang bagong rates simula April 2025 dito sa LRT. So merong onting dagdag, wala tayong magagawa kundi ay sumunod na lang, wala tayong choice. Dahil nga nagbago sila ng rates dito, nagbago rin sila ng wallpaper ng kanilang cashier o kanilang booth. Pag refill natin ng beep card, sumakay agad tayo ng tren. Dito nga sa Dr. Santos Avenue. Ang dulo ng Line 1 ng LRT ay ang Fernando Poe Jr. Ang ganda nga ng area ng mga bagong station na bagong bukas dito. Sabi ng mga dumadayo dito, nakaka-relax daw. At ang kagandahan, ang lamig ng aircon ng LRT Line 1. Talaga namang maaantok ka at makakatulog ka sa relax na ambience ng mga tren dito. Ang naging atake nga natin sa pagsakay ng LRT at pagbisita iglesia ay tatargetin ko muna yung malayo-layong part, which is sa Blumentritt. Sa Blumentritt ang napili ko dahil doon lumaki ang aking inay at doon kami medyo lumaki-laki nung aking kabataan. At dito nga sa Blumentritt Station tayo mag-uumpisa dito sa San Roque o San Roque de Manila Parish, Blumentritt. Simbahan. Ang cute nila ate, iba-ibang direksyon ang binigay sa akin papasok dito sa San Roque. Hindi ko alam kung na-renovate to kasi parang naiba yung itsura niya. Parang tumaas siya. Pero nandun pa rin yung feeling simula nung bata ako na nagsisimba kami dito at dumadayo kami dito tuwing linggo. Ito na, pasok tayo dito sa San Roque. Ano na nga bang itsura ng San Roque de Manila Parish? By the way, mga 3 to 4 minutes lang walk ito pagbaba ng Blumentritt Station. Alam mo ba guys, dito ako bininyagan kasi dito ako banda pinanganak sa UDMC. Tapos dito ako bininyagan sa San Roque. Siyempre hindi ko maalala yon, sabi lang ng records. Pero dito daw ako bininyagan. So sobrang saya na nakabalik ako dito at talagang naisipan ko na dayuhin to dahil maraming salamat siyempre sa LRT Line 1 dahil napadali ang aking biyahe. So dasal muna tayo. Halika, mag-pray ka din. After dito sa Blumentritt, sakay ulit tayo ng LRT at baba naman tayo sa Carriedos Station. Pabalik ng Dr. A. Santos Avenue ang ruta natin. Ang pangalawang simbahan na dadaanan natin ay ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o ang Quiapo Church. Every Friday nga ang Quiapo Day, kaya maraming tao. Ngayon, unti-unti pa ang mga tao dito dahil hindi Friday. Pero madalas na rin ako napupunta dito dahil nga, again, dahil sa LRT 1, Line 1. Dahil napapadali ang pagpunta ko dito. Anytime, pwede na akong bumaba ng Carriedo at maglakad lang na maunti, andito na ako sa Quiapo Church. Isama nyo rin to sa mga bisita iglesia ninyo. Kagandahan din sa pagpunta dito, maraming mabibili sa paligid. Mga gulay, pagkain, ilan sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. At ang pinadayo-dayo ko dito ay ang palabok dito sa tabi ng Quinta Market, ang Jolly Dada. Kaso pagdating namin ang init sobra, tas walang available na upuan, kaya naman naisipan namin na sa iba na lang kumain. Pagbalik ng Carriedo Station, nandun yung mocktail na masarap. In-order nga namin dito yung Biscoff
After nun ay nag-walking na kami towards the other side patungo sa Binondo. Kagandahan din sa ruta na ito mula dito sa Carriedo Station. Sa other side ay meron ng malapit na simbahan kaharap ng mga bilihan ng mga alahas dito sa Binondo. Ang ating pangatlong simbahan, ang Basilica Minore de Nuestra Señora del Pilar sa Santa Cruz, Manila. Napakaganda ng aesthetic ng simbahan na to at sakto nga merong misa kaya attend muna tayo. Tapat ng simbahan nito ay ang bilihan ng mga alahas na mura kung nag-i-invest kayo sa alahas. Naglakad pa kami patungo sa other side, patungong Binondo, at napadaan nga kami dito sa 24 Chicken. Di pa ako nakakain dito, kaya kumain muna kami. Pasok naman to siguro sa Holy Week na pagkain, no? Masarap pala yung mga pagkain dito. Malasa, sulit, at mura pa. Mga 10 to 15 minutes walk dito sa Binondo. Sa Chinatown ay matatagpuan naman natin sa gilid ng mga fountain ay ang simbahan ng Binondo Church o ang tinatawag nila na Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz o kung tawagin nga natin ay Binondo Church. Madali lang siya makita kasi bungad na bungad sa intersection at sa rotonda dito sa Binondo patungong Divisoria o Lucky Chinatown Mall. Napakaganda ng mga murals nga sa loob ng simbahan na ito. Meron sa ceiling, meron sa pader, sa gilid, sa altar. Napaka-artistic ng gumawa ng simbahan na to. Nakaka-relax kapag pumunta kayo dito. Kaya naman isama nyo ito sa listahan ninyo nang sa ganun ay makaikot pa kayo sa Chinatown, sa Divisoria, sa Binondo at mapuntahan pa ninyo ang ilan sa mga masasarap na mga food trippings sa lugar na to. Tara, magdasal muna tayo. Paglabas ka ng Binondo Church ay kaliwat ka na ang mga makikitang Chinese stores at mga food trips na makikita lamang dito sa Binondo. May mga sikat na dito na talagang dinadayo ng mga turista at ng mga lokal. Kaya kung pipiliin ninyo ang simbahan na ito, mas marami kayong magagawa kasi pwede kayong mag-Divisoria, mag-food trip sa Chinatown at kung ano-ano pa. Isa nga sa pinupuntahan dito ang Estero Food Court kung saan makakakain ka ng mga palaka at iba pang mga exotic na mga pagkain. Kung hindi ako nagkakamali, anyway, hindi kami dito kumain kasi busog na ako dun sa 24 Chicken. Babalikan ko to. Pagbalik namin, nakakita ko ang prosesyon doon sa Minor Basilica. Buti na lang nadatnan ko to. Nakasaksi ako ng isang prosesyon. Ngayon naman, pabalik na tayo ng LRT sa Carriedo para bumalik papuntang Dr. A. Santos. Ang susunod nating station na pupuntahan, ang Redemptorist Station, kung saan ay mag-prepare naman tayo dito sa Baclaran. Tara! Redemptorist Asiana Station. Redemptorist Asiana Station. Panglima sa simbahan ng ating bisita iglesia ay ang makikita dito sa Redemptorist Asiana Station. Ito ang Baclaran Church. Tayo ay deboto ng Baclaran Church. Kung napapanood nyo at nasusubaybayan ninyo ang ating mga reels at mga shorts sa YouTube, ay talaga namang every Wednesday, nandito po tayo. Talaga tayong nagdarasal dito. Sunod naman dito ay ang Ninoy Aquino Avenue, kung saan daraanan natin ang aking pinakamamahal na St. Andrew Cathedral dito sa Parañaque. Alam nyo ba, na dito ako nag-high school at dito rin ako nag-lector kaya binabalik-balikan ko rin talaga to. At ang huli ay makikita sa Dr. A. Santos Avenue. Ang simbahan na ito ay isang jeep lamang mula dito sa Dr. A. Santos Avenue. Anong simbahan ito? Ito ay makikita sa Villar Sipag, ang Santuario de San Ezequiel. Sakto nga nung dumating tayo ay merong misa. Kaya naman umattend na rin tayo ng misa. So ito na yung 7 na masasuggest ko sa inyo na pwede ninyong puntahan o i-visita iglesia na sumasakay lamang ng LRT.